Hello po guys. Good day to us all po. Isang mapayapang araw po at isang ligtas at mapayapa ding pagkakataon na tayo magkakaharap-harap ulit sa sino mang makakapanood ng content ko na to. Harinawa po malusog pa tayong lahat, ligtas pa tayong lahat sa bawat lugar na kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Amen. To God be the glory po ulit. God bless us all po ulit. Final part po to ng life coach, life motivation na ginagawa ko. Hanggang ano po to, part 6 na po to, final. Sana po mapagtyagaan nyo po ulit panoorin mula part 1 hanggang final part na to, part 6 na po to. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na binibigyan ng kaunting time ang pagtatapos ng bawat content na pinapanood nyo, ang bawat Bible verses na nagagawa ko. To God be the glory po talaga. Si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin, sa bawat pangangailangan ng bawat isa sa atin na makakabuti pa po. Patuloy-tuloy po tayong sabay-sabay na manalangin na sana po lahat tayo ay mapasama sa nalalapit na pag-agaw, na pag-rapture na gagawin ng ating Panginoong Hesus, ng bugtong na anak ng ating Creator. Amen to that. Isang dagdag po ulit, isang maliit na booster po ulit para magtumibay pa po yung kapit natin sa ating Creator, para po lagi nating maipadama sa ating Panginoon na pinapakain natin ang ating spirit, ang ating kaluluwa ng mga motivation na kahit papano talagang galing po sa kanyang love letter. Amen to that. So guys, pasadahan niyo po ulit itong mga verses na to. Anyway, nilalagay ko naman po hanggat maaari. Nilalagay ko po yung mga importanteng verses, vital verses na napasadahan na din po ng mga mata ko. Nandyan po yan sa love letter ng ating Panginoon. Ito pong Proverbs 10 verse 27, Romans 5 verse 12, Deuteronomy 32 verse 39, Hebrews 9 verse 27. Vital po yung mga yan. At saka ito pa pong 1 Thessalonians 4 verse 13 to 16, and 1 Corinthians verse 5, 1 Corinthians verse 15, verse 50 to 54, Thank you so much po sa inyong lahat. Tsaka po yung Daniel 9 verse 19. Maraming salamat po. So, isang maigsing life quote po ulit para sa ating lahat. I don't know, and it says, I don't know a lot, but I know this. You cannot do ugly things to people and expect to live a beautiful life. So, para lang po yung nagsisignify, nag-i-imply ng what you sow, you will reap. Okay na po ang bahalang magbigay ng discretion, guys. Alam na naman po natin yan. Halos paulit-ulit ko po yung naidadagdag sa mga life quotes ko, sa mga content ko. So, kung sino pa po ulit ang hindi nakakapanood nung halos bago-bago ko pa pong content, yung mga vital life coach motivation po ng pagkakasunod-sunod ng mangyayaring pag-snatch na gagawin ng ating Lord Jesus. Sana po pasalan nyo yung profile ko, pasadahan nyo po yan. Vital po yan, guys. Para lagi po nating mapaalalahanan yung spirit natin ng pagkakasikwel-sikwel, ng pagkakasunod-sunod ng paparating na rapture na gagawin ng ating Creator. Amen to that, guys. To God be the glory po talaga. So, ito po yung pinaka-added. Last part na po to ng life motivation ko, guys. 1 to 6 po to. Part 6 na po to. 4 things that lead many people to hell. Parang repetition lang po to, guys. Gusto ko lang po talagang mag-reminisce ulit tayo ng mga added na booster sa ating faith, sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Amen. Number 1 is sin. Sin is anything that goes against God's will. It can be anything from a small lie to a serious crime. When we sin, we separate ourselves from God and put ourselves on the road to hell. Romans 6 verse 23. Number 2, the unbelief. Unbelief is rejecting Jesus Christ
our Creator, as the Son of God and Savior of the world. When we refuse to believe in Jesus Christ our Lord, our Creator, we are rejecting the only way to be saved from hell. John 14 verse 6. And number 3, rejection of the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's presence with us. He convicts us of sin, leads us to repentance, and empowers us to live a holy life. When we reject the Holy Spirit, we are rejecting God's help and guidance. So, paks po yan guys, paks na paks po yan. This can lead us to sin and ultimately to hell. Acts 7 verse 51. And number 4, last but not the least, hardening of the heart. When we harden our hearts, we become resistant to God's truth and to His love. This can lead us to a point when we are no longer able to repent of our sins and turn to God. Hebrews 4 verse 7. Hell is not a place that God wants anyone to go to. He loves us and wants us to be with Him in heaven. However, He has given us free will and we are free to choose our own path. If we choose to sin and to reject God's guidance, then we will end up in hell. So guys, yan po yung mga importanteng details na kailangan talaga nating i-motivate sa sarili natin. Para po kahit papano, talagang may giya tayo, may angkla tayo, may anchor tayo sa pinapangarap nating ibibigay ng ating Panginoong reward sa bawat magiging karapat-dapat at macho-chosen ng ating Creator. Kasi guys, wag po natin pangarapin yung apoy, wag po nating pangarapin yung kakilakilabot na parusa. Yan po yung pinakamatinding parusa, yung mapunta ka sa damnation, yung mapunta ka sa eternal punishment ng ating Creator. Thank you guys. Sana po pasyalan po ng inyong mga mata ang mga iba-ibang verses na naitatawid ko dito sa bawat content ko. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng bago kong life coach motivation na content ko na to. To God be the glory po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. Sana po lagi pa rin nating araw-araw pagnilayan at kausapin at patuloy-tuloy tayong makiusap sa ating Creator at sa anyang bugtong na anak na mapasama talaga tayo dun sa papalapit na rapture. To God be the glory po. Thank you so much po for watching all my contents. Ingat po tayo palagi. Patatagin pa po natin ang faith natin. God bless us all po and to God be the glory po. Thank you po ulit for watching. Amen.